makakasama natin muli ang nagbabalik na resident morning lawyer natin na si Attorney Enrique Buko de la Cruz. Attorney Buko, good morning. Good morning, good morning. Good morning, Easy Attorney day Buko. sa ating Oo. lahat. Pero ito, umpisa na natin, Attorney. Sino-sino ba talaga ang pwedeng mag-file ng Certificate of Candidacy? Yung mga gustong kumandidato. Kasi ito yung notice na pinaparating mo sa lahat na gusto mong tumakbo sa isang particular na posisyon. Dito sa yung kanina, pinakita na natin halimbawa yung requirements or yung mga data na kailangan. Very specific, di ba? Yes. Yung sa name and other personal data. Pero yung iba halimbawa, yung mga artista, parang gumagamit ba sila ng parang screen name or alias? Pwede ba yun? Pwede, kasi doon sa COC, may nakalagay doon nickname. You can only have one. Tapos may nakalagay doon, name to appear on the ballot. So po pwedeng iba ang gusto mong makita ng mga botante sa balota. Halimbawa, nung ako tumatakbo, dati ang pangalan ko, Enrique de la Cruz, pero nakalagay sa balota, Buko de la Cruz. So it's your choice. And I remember Senator Bong Revilla, he had Yeah. to file in court to Kasi- change his name. Kasi talagang Ramon Bautista ang kaya pangalan gusto niya magamit niya yung Bong Revilla, di ba Si po? Erap. Oo, yes. Erap, yes. Joseph Estrada. Pero siguro yan, pinag-usapan na rin natin yung, yung mga artista. No? Paano po pag isang artista nag-file ng COC, katulad nyo, yes, artista. Hindi. Ano po ba yan? Paano yan? Kung pwede po bang mag-appear pa or may mga, kasi alam namin may mga ibang artista na parang umaalis na sa show, parang ganyan. Yes. Oo. Oh, we need to distinguish. Kasi kung ikaw ay kandidato talaga for a specific position, Okay. hindi ka na pwedeng mag-appear dahil bawal na siya. Kasi mabibilang na yon sa limit. Number of minutes. ads. Minutes, Parang ads, ads. ano? Ganon. Yan. Oo. Pero kung ikaw naman ay nominee, halimbawa ng party list, technically hindi ka kandidato until the start of the campaign period. Okay, bakit may ganong distinction, Attorney? Kasi hindi naman sila magpa-file talaga ng COC. Yung pangalan nila wala sa balota. It's the party, which is the candidate. Kaya may distinction ang COMELEC. Attorney, ano po yung epekto ng filing ng COC kung kunyari appointed o elected official ka? Okay. Kung appointed official ka, sa desisyon ng Korte Suprema, Quinto versus COMELEC, deemed automatically resigned from the day na nag-file ka ng COC. Resign ka na sa position mo. By operation of law, kahit wala kang resignation letter. Deemed resign, ganon. Matik yun. Pag elected official ka, walang effect. At kung party list nominee ka at appointed ka sa gobyerno, hindi ka pa rin deemed resigned upon filing. Kasi nga hindi ka naman kandidato. Deemed resigned ka at the start of the campaign period. Kasi doon, start na ng campaign period, kandidato ka na doon. Dahil kinikilala ka na ng batas bilang candidate kasi kasama ka ng iikot. Bilang Yung nominado. pinag-usapan natin kanina kasi in-announce naman si DILG Secretary Abalos part ng administration slate. Correct. And even the President was saying na may idea na daw siya kung sino yung Ipapalit ipapalit. na mag-file kasi si Abalos. dim resign siya pag nakasali na siya at naka-file na. Maiba lang ako Oo. saglit ng usapan, Attorney. Ito, mainit na issue to, lalo na nun sa Kongreso, sa hearing, si dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Go, nasa posisyon pa ba siya para tumakbo? May karapatan pa ba siya? Actually, walang choice ang COMELEC but to accept. Kasi ministerial ang duty ng COMELEC to accept the certificate of candidacy. So kahit meron siyang pending case, hanggat yun ay pending pa lamang, hindi pa final, ibig sabihin wala pang desisyon ng Korte Suprema, with finality, pwede pa siyang mag-file at dapat tanggapin pa ng COMELEC yun. Kailan lang magkakaroon ng problema? So, kung sakaling magkaroon na agad ng desisyon, pero matagal-tagal na panahon pa yun. Alam mo, pag nag-file siya, kailangan may iba pang mag-file ng petition to cancel the COC or to deny due course. Parang kukwestiyon na Question. I-appeal Yung qualification niya. qualification niya. Oo. Okay. Otherwise, the COMELEC cannot on its own, na sila lang mismo na ayaw namin tanggapin yan dahil alam namin na ikaw ay may kaso. Pwede ba mag-file ng dalawang COC para sa dalawang magkaibang posisyon? Hindi. Kasi isa lang dapat. If you file 2 or more, you're disqualified for all. Hindi ka pwede mag-file, hindi ka dapat maging play safe. Dapat you choose only one. Pero yung kasi nangyayari yung substitution But that's yung parang kanina yung ni-report natin na Yes. yung nangyari kay former President Duterte and then kay Vice President Sara Duterte. Parang late sila nag-file kasi may parang placeholders yung tinatawag na Correct. substitution. Paano ba yung, pwede ba yun? Hanggang ngayon, up to which point na yung binabanggit natin na substitution? Sa ngayon, binago na kasi yung rule. No? Last elections, ang filing, October 1 to 8, ang substitution deadline, December 15 for withdrawal. No? Pero sa ngayon, hanggang October 8 na lang din ang filing, October 8 na lang din ang substitution due to withdrawal. So, isa lang talaga ang pwede mong i-file. Ibig sabihin, pag may umatras or bumawi ng Yes. COC, Opo. So, yung pagbawi,
pwede kang mag-substitute sa kanya, pero hanggang October 8 na lang October din. 8, oo. So wala nang placeholders. Pero may mga pagkakataon na pinapayagan beyond the Yes. filing, ano? Two Ano instances, yan? death and disqualification. So kung namatay yung kandidato, even on election day, pwede kang mag-substitute. At yung pangalan ng kandidatong namatay ang nasa balota, lahat ng boto makukuha niya, sa'yo pa rin ibibilang yun, bilang substitute. Pero ang tama ba yung pagkakaanawa ko dyan, attorney, dapat kaapelido Kaapelido. mo rin? Ganun Yes, ba? kailangan kapilido, kailangan you belong to the same political party. At yung mga independyente, hindi pwedeng i-substitute. Ayun. Bilang Kasi dapat napag-usapan- may party eh. Tama, Oo, oo. same party eh. Oo. Bilang napag-usapan na natin Independent. yung independent, eto, malaking usapan din. Oo. Halimbawa na lang, sa kaso ni Senator Amy Marcos, inilagay siya sa listahan ng partido nila BBM ng alyansa, pero at the same time, dinedeclare niya yung sarili niya bilang independent. Ano ba? Paano siya i-consider dito pag once na nag-file siya? Okay. attorney? Yung kandidato kasi, pag nag-file ka, ikaw naglalagay ng party mo eh. At meron kang kalakip dapat doon na certificate of nomination and acceptance galing sa party. So kung sinasabi niya independent siya, wala siyang i-attach na CONA Party, oo. at wala siyang ilalagay na party. So independent siya. Malaking epekto yun kasi unang-una, ang independent, hindi siya pwede i-substitute. No? Pangalawa, yung expenses, yung limit ng expenses. Kasi pag ikaw ay may political party, Meron meron din kang sa limit, kanila. may Oo. limit din yung party mo. So pag pinag-add yun, malaki yung pondong Malaki, magagamit mo. Pero pag independent, solely on your own. Solely ikaw on lang. your own, Okay. Yung kaninang pinag-usapan na rin natin, kasi nakita natin yung filing, may mga banda, may ngayon, di ba? May mga naka-t-shirt ng kandidato. kandidato. Kasi ano ba ang maituturing na parang premature campaigning or electioneering at this point, kahit na COC filing pa lang, are they already considered na magva-violate ng ganon kung may mga ganyang pakulo, attorney? Meron kasing desisyon ng Korte Suprema, Piñera versus Comelec, na nagsasabing hindi ka pa kandidato Yes. kahit nag-file ka. Nagiging kandidato ka lang at the start of the campaign period. Sa makatwid, kahit mangampanya ka ngayon, walang bawal, walang premature campaigning. Medyo gray area kasi Gray talaga area. eh. Oo, eh, no? Kasi Oo. hindi ka pa kandidato. So kahit na magsuot ka ng t-shirt, kahit na malalaki yung tarpaulin, lang. kahit na meron kang kasamang mga banda, pwede pa rin. Kahit nag-file ka na, pwede pa rin. Tsaka sabi nga nila parang they're called aspirants, 'di ba? Pamuna Correct, kasi hindi pa hindi pa Not sila yet officially candidates. candidates. So, Malaki epekto ng term na yun. Kung aspirants, hindi ka pa sakop ng mga pagbabawal ng COMELEC. Pag candidate ka na at the start of the campaign period, sakop ka na ng mga do's and don'ts. Yes. So yung sukat ng flyer, sukat ng tarpaulin, mga pwedeng gawin, hindi pwedeng gawin, nag-a-apply lang yung mga panuntunan na yan at the start of the campaign. Ano ba yan, attorney? Kumbaga, regardless of the wording, halimbawa may nakapaskil dyan na tarpaulin, may mukha niya, tapos nakalagay lang yung pangalan niya, pero walang nakalagay na posisyon, pasok yun. Pero kung halimbawa may nakalagay na posisyon, Pwede kasi nga wala, bang wala, Hindi kalidad? pa wala pa, campaign period. kasi hindi pa Oo. campaign period eh. So, ibig sabihin kahit ngayon, vote for Kahit ano, ilagay pwede mo pa yung rin, vote ano? for. Oo, Yes. oo, oo, Iba nga yes. may mga TV commercial pa, may mga ads, di ba? Okay pa yun. Pwede pa rin. Oh. In fact, meron nga, pag bumabiyahe ka, north and south, nakalagay, Ang ingat sa dami na biyahe. nga po ngayon sa mga probinsya ko, galing ako Batangas, Mga ang dami billboard. ng dami. mga ano. Ingat ka. paskil na. Ilang tao Paskil. nagsabi sa'yo na mag-ingat ka sa biyahe. Oo, Di ba? diba? Ayan, oo. Totoo yan. Pero ano ba dapat yung mga dapat nating iniiwasan pagdating sa usapin ng, o binabantayan, di kaya sa usapin ng premature campaigning? Oh, una-una yung social media tsaka AI. Kasi wala pang rules ang COMELEC tungkol dito. Yung social media, halimbawa, bawal ang sukat ng tarpaulin ganito. Dapat 2x3 lang. Oo nga, no? Dapat ang limit ng oras mo sa TV, ganito lang. Oo. Paano social media? Yes. Dapat 10 post ka lang. Hindi pwedeng gano'n. May diba? narinig Hindi silang pwedeng memo gano'n, recently. ano? Oo. Pero yung memo is really on, magsasubmit lang yung mga partido. Registration lang. Transparency lang. Pero And wala you yung have to epekto. declare. Wala in kasi terms of very strict restrictions. sa print and TV and radio eh. Pero sa digital wala, tsaka yung AI eh. Wala pa tayong rules on AI. Halimbawa, magpapalabas ako ng campaign, nakasama ko si Taylor Swift. Kylie Minogue. Oo, Yes, naka-deep oo. fake, halimbawa. Bawal ba yun? Oo. Hindi. Wala pa, wala pa. Walang rules eh. Kasi pwede kong gawin yun, di ba? Na ini-endorse ako halimbawa ni President Obama. Yes. Oo. Ang isa pang nakita ko, attorney, how do you feel about this? Yung parang mas transparent kasi ipapublish nila ngayon yung mga COC. Yes. Hindi katulad dati na medyo pahirapan, pahingi nga ng kopya Oo. ng COC Parang ni secret. pero tatanggalin naman daw yung personal details nyo. Siyempre makakatulong rin yun sa botante sa pagkilatis ng mga kandidato, ano? Oo. Correct. Kasi yung petition to cancel a certificate of candidacy, pwedeng i-file ng kahit sino eh. So pag nakita mo doon na Yes. parang Uy, sabihin, hindi ko naman
naman kabarangay namin to. Hindi naman nakatira yan dito. Nung isang araw ko lang nakita yan, file na ng mayor, di ba? Parang, Pwede. di ba, hindi ba yan taga, Makati o di ba? Yes. So, that's a good thing na at least may access na rin At tayo. least transparency. Okay. Mga botante. Maraming salamat, Maraming Attorney salamat, Buko. Attorney. Alam kong busy-busy tayo ngayong araw, pero salamat ulit kay Attorney Buko sa pagdalo dito sa Good Morning Kapatid. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.